ba ang malimit sabihin ng mga DDSet ay payak lamang daw po ang pamumuhay ng mga Duterte, mga kababayan, at malimit po nilang sabihin na eto daw po mga Duterte ay may simpleng buhay lamang at hindi daw po ito marangya, mga kababayan, mamuhay. Pero kung titingnan po natin sa videong ito, talagang makikita po natin ang napakalawak na asyenda, mga kababayan, or napakalawak na bahay nitong si Paulo Duterte or netong si Pulong, mga kababayan. Taliwas dun sa ipinapakalat ng kanya mga vlogger na etong si Pulong ay namumuhay ng mapayapa at namumuhay ng normal na pamumuhay or katulad lamang ng mga normal na mga kababayan po natin. So ngayon, tingnan po nating mabuti etong bidyong ito na kung saan, mga kababayan, sobrang laki ng asyenda nitong si Pulong Duterte. Ano po, ito, i-play na po natin. Kanina po mag-gate? Oo, kanina. Kung titingnan nyo, mga kababayan, na pamula sa bakod na yan, ayan, pamula sa napakalawak at napakataas na bakod na yan, mga kababayan, hanggang dun sa katapusan ay bahay po ni Pulong. Ano po, or tatawag dito, pagmamay-ari nitong si Pulong Duterte. Ano po, ito, i-play pa natin. Ang balay ni Pulong. Makita ang balay yun. Kita nyo, oh. Makita ang balay. Makita. Kanang, kita na. Ano ni siya ang balay? Wala yung trans. Kita nyo, mga kababayan, ha, kung gaano kalawak, bukod sa matataas yung bakod, mga kababayan, talagang makikita nyo kung gaano kalawak yung pagmamay-ari na property nitong si Paulo Duterte. Taliwas po sa ipinapakalat nung kanilang mga vlogger at nung kanilang mga supporter na namumuhay lamang po ng payak, mga kababayan, or normal na pamumuhay etong si Pulong. Kaya hindi na rin katakataka, mga kababayan, kung minsan or kalimitan sinasabi ng mga netizen na saan napunta yung 51 bilyong pesos na pera ng taong bayan, mga kababayan. Bakit may problema pa rin? Sa Davao, nasa na yung pera ng mamamayang Pilipino? Ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin mabuti, hindi rin natin maikakaila na masasabi ng mga netizen na baka daw po sa mga ari-arian, di umano nitong si Pulong napupunta ang pera ng taong bayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Wow! Napagkita nyo, oh. Ang mga madigal na din. Kanina po. Kita nyo yan, mga kababayan, kung gaano kahaba at kalawak yung property nitong si Pulong. At take note, mga kababayan, isa lamang po yan sa mga property na pagmamay-ari nitong si Pulong. Kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang buwan, mayor pa lang si Duterte noon, natalakay na po natin yung bilang ng property, mga kababayan, nitong si Pulong, nitong si Sara, at nitong si Baste, mga kababayan, at nung iba pang mga kapatid nitong si Sara Duterte. So ngayon, partida yun, ha, mayor pa lang noon, etong si Duterte. So ngayon, kung titingnan po natin, naging congressman na etong si Pulong, naging dating presidente, etong si Digong, baka nadubli na yung bilang ng kanilang mga property. Pero kung titingnan po natin, ito yung isa. Sa di umano, bahay ni Paulo Duterte na talagang napakalawak at napakataas ng bakod, mga kababayan. Ano po? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa balitang yan. At ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita po natin, mga kababayan, na kung saan nag-file po kahapon si former Senator Manny Pacquiao ng Certificate of Candidacy. At ngayon, mga kababayan, nagbigay siya ng kanyang advocate or yung kanyang gagawin kung sakali na manalo siya bilang isang senador. At dito sa kanyang pagbibigay ng kanyang mga salita, natanong siya about dun sa sinabi niya patungkol po kay PBBM. Ano po, dahil kung matatandaan nyo, si former Senator Manny Pacquiao ay naging isa sa kritiko ni PBBM nung panahon ng eleksyon. Pero hindi naman siya sobrang kritiko, mga kababayan, na katulad ni Digong na sinasabi na weak leader yung ating presidente. So ngayon, pakinggan natin etong advokasya nitong si former Senator Manny Pacquiao kung sakaling manalo po siya. Ano po, so ito, i-play na po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat ay nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa magandang panahon at malakas na pangatao na binigay niya sa atin. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador.
at ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. At marami po tayong sa aking Kita nyo, talagang hindi niya tinatantanan yung kanyang advokasya na labanan yung korupsyon. Mga kababayan, dahil kung matatandaan nyo, nung panahon ng Duterte administration, isa si former Senator Manny Pacquiao sa naging tinik sa lalamunan nitong si Duterte. Bakit? Kasi unang-una, eto yung isa sa mga senador, mga kababayan, na agresibo na pinupuna yung mahinang pamumuno ni Duterte at mahinang panunungkulan ni Duterte para protektahan yung teritoryo po natin sa West Philippine Sea. Isa po siya sa pumupuna sa mahinang pagprotekta ni Duterte sa West Philippine Sea nung panahon po ng Duterte administration. At isa din siya, mga kababayan, sa nag-iimbestiga dun sa korupsyon ng pharmaceutical scam nung panahon po ng Duterte administration. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba malimit sila magkabanggaan ni Digong nung panahon ng administrasyon itong si Digong. Kasi nga, etong si Pacquiao, mga kababayan, nag-iimbestiga dun sa korupsyon na kung saan kinasasangkutan nitong sina Christopher Lau, nitong sina Duque, mga kababayan, at baka di umano pa nga, di umano, kasabwat pa etong si Digong, mga kababayan. Kaya todo na lamang yung pagbangga niya dito kay Pacquiao nung panahon na iniimbestigahan ni Pacquiao yan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Panunungkulan sa Senado nung nakaraan ay mayroon po tayong imbestigahan ng mga korupsyon Tama. sa ilang ahinsya ng ating gobyerno at mayroon tayong inabolish na ahinsya ng gobyerno na source of corruption, which is yung road board. Sa may DP yun, DPWH, mga kababayan. Inabolish natin dahil redundant siya sa trabaho ng DPWH. Diba? Not only that, inimbestigahan natin yung issue ng road right of way na malaking halaga, billions of pesos ang ninanakaw doon. Ang daming anomalya. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya, yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking damdamin na makita dito sa ating bansa. Dahil ako'y naniniwala, kaya naghirap. So malaki ang posibilidad, mga kababayan, na kapag ka nanalo itong senador, yung mga korupsyon na nakita niya nung panahon ng Duterte administration, malaki ang posibilidad na balikan niya. Yan, mga kababayan, yung nakikita ko dyan. Kasi nga, yung sinasabi dito ni former Senator Manny Pacquiao, marami siyang ebidensya nung panahon na nag-iimbestiga siya sa korupsyon nung panahon na senador pa siya. So malaki ang posibilidad na babalikan niya yan kung sakasakali na manalo po siya. Kaya nga, mga kababayan, kung meron mang isa akong susuportahan, susuportahan ko itong si former Senator Manny Pacquiao kasi unang-una may malasakit to sa West Philippine Sea. Kasi pinupunan niya nung panahon ni Duterte, pinupunan niya yung mahinang pamumuno ni Duterte at pagprotekta sa teritoryo po natin. Kaya kung meron man dapat suportahan, isusuportahan ko din etong si former Senator Manny Pacquiao. Ipagpatuloy pa natin. Ang ating bansa kay naghirap at nagdusa ang sambayanang mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho, bagsak ang ekonomiya natin dahil po yan sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang kanser ng ating bansa. Tama. Correct me if I'm wrong. Yan po ang dahilan bakit sadsad, bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Wala pong mangyayari sa bansa natin, walang mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at labanan ang korupsyon ng ating bansa. Kailangan pigilan po ang korupsyon dahil ang korupsyon po... Nag-iiyakan na yung mga digdisit sa comment section. No? Huwag daw iboto si Pacquiao. Bakit? Natatakot ba kayo na pagka nanalo si former Senator Manny Pacquiao, imbestigahan uli at buksan ulit yung issue ng pharmaceutical scam? Yung Parmalim, yung illegal na pagtatransfer ng pera papuntang DOH na kung saan, mga kababayan, kung makikita nyo, nagkaroon ng korupsyon na malaki nung panahon ng Duterte administration. Bakit? Dahil natatakot ba kayo na baka biglang imbestigahan ni Pacquiao yung 51 billion, yung 125 billion na confidential funds kung sakasakali na manalo ito bilang isang senador.
Yan siguro mga kababayan yung ikinakatakot ng ibang mga DDSet kaya galit na galit sila kay Pacquiao mga kababayan. Kasi nga nung panahon na senador pa ito, may nadiskubre itong malaking korupsyon nung panahon ng Duterte administration. At yan yung hindi maikakaila ng mga taga-suporta ni Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa aking kaalaman, sa aking nadiskubre, yan po talaga. Ginagawa nila ang politics as a business. Yun po ang pagkaiba. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway pagpalain palagi tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Senator. Question na po sa media. Anyone? Okay. Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Saan yung microphone? Mas gusto ko pa si Pacquiao mga kababayan kasi naging senador ito. Kaysa kay Philip Salvador, kay Jamie Bondoc at saka kay Willie Revillame kung sakaling tatakbong senador, si Willie Revillame. Kasi ito talaga mga kababayan, tinik sa lalamunan ni Duterte ito. Wala nga magawa si Duterte nung panahon na siya ang presidente. Ano po kaya binabangga niya itong si Pacquiao? Masyado siyang namad dito kay Pacquiao mga kababayan nung sinisimula na imbestigahan ni Pacquiao yung pharmaceutical scam. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Saan yung microphone? Sir, magandang hapon. Hi, sir. Sir, Yan. nung 20... Eto, napakaganda nung tanong dito mga kababayan. Sobrang ganda nung tanong dito at sobrang ganda ng sagot ni Pacquiao. 22 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Tama. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Tama kung may naman. ninakaw, ay, ang konstitusyon natin, ang Kasi mga kababayan, nung panahon na yan, naging content natin yan. Nung panahon na yan, nung 2022, national election, natanong nga naman siya ng media. At ang naging sagot niya kung totoo na may ninakaw ang pamilyang Marcos, ibalik sa gobyerno. Tama naman yung naging sagot niya mga kababayan. Ngayon, pakinggan pa natin yung sagot niya dito. gobyerno natin kailangan ng due process. Tama. And then, sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Di ba mga kababayan? Kasi unang-una talaga, nag-number 1 tayo sa ekonomiya. Bumilis yung pag-angat ng Pilipinas sa panahon ni PBBM. Mga kababayan, pagdating po sa usaping ekonomiya. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, di ba kaya nga binubusisi yung mga paggastos ng pera ng taong bayan? Kaya nga pinag-uusapan dyan mga kababayan, yung mga 125 million na confidential funds, binubusisi ng maigi yung mga budget, pera na hinihingi mga kababayan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At doon natin nakikita kung sino talaga mga kababayan yung lehitimong korap na hindi maipaliwanag kung paano ginagasta ang pera ng taong bayan. Na kapag ka tinatanong mo sila pa yung galit. Kaya kung titingnan natin mabuti mga kababayan, eto tama yung sinasabi dito ni former Senator Manny Pacquiao Laging ang itinatanong kasi ng media at laging ang magiging sagot sa tanong anong panahon ng Duterte administration mga kababayan or kahit ng mga nagdaan pa na administrasyon, laging ang itinatanong kasi patungkol sa patama sa Marcos. Na ang lalabas sa sagot dapat, kurap ang Marcos mga kababayan. Pero kung titingnan po nating maigi, sa panahon po ng mga Marcoses, lagi pong nangunguna ang Pilipinas, especially pagdating sa ekonomiya. Ngayon mga kababayan, pakinggan pa natin yung sagot niya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin, sad-sad tayo. Bakit sad-sad? Pakinggan natin. For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho.
Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy. Na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. Tama! At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabayanang Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat, tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung ang ligasiya mo, pangit, masama, magnanakaw ka, hindi ka makakalimutan. So ngayon mga kababayan, eto tanong ko lang naman. Pag binabanggit si Sara Duterte, ano naiisip nyo mga kababayan? Yung nangyari sa Kamara, yung tinawag siyang pusit, 125 million pesos, mga kababayan, yung 460 million na pamula 2019 hanggang 2022, naging budget ng Davao City. Tapos ngayon dumadaing sila, may problema ang Davao City at naiipit yung mga programa dyan sa Davao City dahil daw sa awayan ng pamilyang Marcos at Duterte. Ngayon kung titingnan natin mabuti mga kababayan, sa dami ng naging pera, sa dami ng naging pondo ng Davao City, may problema pa rin. Kaya nga kung titingnan natin pag binabanggit, pag binabanggit ang pangalan ngayon ni VP Sara, ang pumapasok sa isipan ng taong bayan, confidential funds. Ang pumapasok sa isipan ng sambayan ng Pilipino, 125 million pesos, mga kababayan. At ang pumapasok pa sa isipan ng publiko, puset at umiiwas sa tanong ng Kamara. Yan ang malimit maalala ng sambayan ng Pilipino ngayon pagka binabanggit etong si Sara Duterte. Pag binabanggit naman si Pulong, ano yung malimit maalala mga kababayan? Yung 51 billion. So parang yun yung kanilang ligasiya sa isipan at mata ng publiko. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang hinahangad natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. At lagi lang naluluko pagdating ng eleksyon. Ang daming pagdating tuwing eleksyon, masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato. Puro pangako, puro pangako. Yun po ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Kung lahat yung mga pangako na yun natupad, ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa. Bayan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan, yan ang pinaka-sintro ng problema ng ating bansa. Ultimo revenue income ng ating gobyerno nawawala na. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Mamaya titingnan natin mga kababayan kung bakit nga ba nag-init si Manny Pacquiao sa issue ng corruption. Papakita natin yan mamaya. Maraming salamat po. Sen, follow up pa na isa. Para rin maging fair. Kasi isa yung family ninyo. Ang ngayon, ang madalas na sinisilip ng mga critics na mga tumatakbo, lalo na yung mga independent, yung pamilya na sabay-sabay na tumatakbo. At marami ngayon nagsusulong na meron isang grupo, alyansa na nagkakaisang mamamayan, 6 ang tawag sa kanila. Nagko-compile sila ngayon ng mga political families na sabay-sabay na tumatakbo at plano nilang kasuhan. Ano po masasabi po ninyo dito? Yun po kasing tinatanong ninyo na about sa political dynasty yan. Dynasty. Alam niyo po ang constitution natin, ang batas natin nagsasabi na
lahat may karapatan na tumakbo Tama. basta ikaw ay qualified sa mga requirements. Ano yung qualification na yun? Marunong ka bumasa, marunong ka sumulat. Tama. Pagka hindi mo pinatakbo yung isang tao, inalisan mo ng karapatan. Contradict naman doon sa ano. Ngayon, yan ang clamor nila. Kung may batas na mapasa about sa anti-dynasty, why not? Bakit hindi natin sundin? I-implement natin. Kaso yung batas na yun, hindi pa ata na ipapanukala or na ipanukala na pero hindi pa lang nakakalusot, mga kababayan. Ngayon kasi, ang tinitingnan kasi dito, kahit sino pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kahit pa yan sabihin na pamilya, mga kababayan, talagang kahit sino pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kaya nga kung titingnan natin sa local, di ba magkakamag-anak, mga kababayan, yung mga tumatakbong politiko. Pagkakatapos nung asawang babae bilang mayor, natapos yung term, papalitan ng asawang lalaki. And then magpapalit lang sila ng posisyon, mga kababayan. Kumbaga, kung yung asawa niyang lalaki ay congressman, tapos yung babae ay mayor, and then matatapos yung term nila, magpapalit lang sila. So ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, kahit sino naman may karapatang tumakbo sa politika at talagang yung political dynasty, talamak na yan kahit sa local, mga kababayan. Ano po ngayon, kung may panukalang batas na maipapasa or makakalusot, dyan po sa Kamara at saka sa Senado, mga kababayan, matutuldukan yung political dynasty na yan. Pero hanggat wala pa yan, mga kababayan, kahit sino pwedeng tumakbo, kahit pasabihin na magkakamag-anak yan. Yun ng pamilyang Duterte, tingnan nyo naman. Mga kababayan, yung tatay, mayor, tumatakbong mayor, tapos yung anak, tumatakbong vice mayor. Ayaw nilang bitawan yung kanilang city, mga kababayan, yung kanilang lungsod. Kasi nga gusto nila sa kanila lang pamilya umiikot, mga kababayan. Kasi nga wala pang panukalang batas or wala pang batas na nakakalusot na tumutuldok sa political dynasty. Ano po? Kaya kahit sino ngayon pwedeng tumakbo. Ipagpatuloy pa natin. Wala pong problema. Ang akin dito hindi para sa pamilya. Ang akin dito hindi para sa sarili ko, kundi para sa bayan. Kung paano umunlad ang ating bayan. Pero, sasabihin ko sa inyong totoo, ito ang reality sa larangan ng politika ngayon. They make politics as a business. 98% o 99% dito sa bansa natin. Hindi ko naman nila lahat. Mayroon namang mga honest dyan. Pero pag nandyan na sa posisyon, gahaman sa pera, gusto magpayaman, at hindi iniisip ang kinabukasan ng mga Pilipino. Eto, mga kababayan, tanong ko, sino yung kilala ninyo? Sino yung kilala ninyo, mga kababayan, na politiko na ginawang hanap buhay yung politika? Mga kababayan, alam ko, kayo, pamilyar kayo doon, mga kababayan, na yung tatay, mayor, tapos yung anak, tumatakbong vice mayor. Tapos lumipas ang ilang dekada, ayaw nilang bitawan yung posisyon, mga kababayan, at takot na takot sila na mawala yung posisyon na yun sa kanila. So sino yun, mga kababayan? Comment below na lang. Pagpatuloy pa natin. Iniisip ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino at sa mga susunod pang henerasyon. Katulad ng sinasabi ko, ulitin ko ulit, tandaan ninyo, lilipas din tayo dito sa mundo. Tama! Wala tayong madadala. Kahit ano ka pa kayaman, kung sino ka man, wala tayong madadala dito sa mundo, doon sa hukay, sa libingan natin. Yan lang po, alalahanin natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. One last question, very quick. Robert Mano, Teleradyo. Bert, less than 1 minute, okay? Hi sir, magandang hapon. Mabilis na tanong lang sir, kung pag nagbo-boxing kayo naabangan ng public yung inyong laban, sa pagbabalik nyo sa Senado, ano yung mga dapat nilang abangan, yung mga panukalang batas na ipupush po ninyo? Thank you. Alam mo, may mga importante akong batas na naipasa nung ako ay senador. Mayroon tayong naipasang 51 laws na sa Senado. And isa sa pinaka-importante doon na gusto ko yung Bible holiday, and then yung pangalawa yung OFW handbook na hindi pa na-implement. Maganda sana yon para protection sa ating mga OFW, para in case na may mga emergency, mayroon silang matawagan, mayroon silang masasandalan. Tama. Dapat
I'm hoping na magkakaroon na ng budget at ma-implement na yung OFW handbook. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkakataon na to. God bless. O yan mga kababayan, ito kasi si Pacquiao, hindi nyo kasi pwedeng sabihin na ginagawa niyang negosyo yung politika. Kasi alam naman natin sa pool talaga, mapera si Manny Pacquiao, buhat nung sunod-sunod yung panalo niya sa boxing. Mga kababayan, at yung mga property niya, alam naman natin, nagaling talaga yan mga kababayan sa mga kinita niya sa laro. Unlike doon sa ayaw bumitaw sa posisyon mga kababayan, unlike doon na sinasabi na payak lang yung pamumuhay, kunyari kumakain sa karinderya mga kababayan, pero definitely, putik ang dami ng ari-arian, ang dami ng asset mga kababayan, na kung ikaw ay normal na empleyado at normal na politiko at hindi ka kurap, hindi ka basta-basta magkakaroon ng ganun. Nakukuha niyo yung pinupunto mga kababayan, yun yung tinutukoy natin dito at yun yung tinutukoy ni former Senator Manny Pacquiao na talagang mga kababayan, na ginawang negosyo yung politika.